So guys, it's day 0 and we're here at Petron Startol, kilometer 75. So nag-regroup na tayo and we're about to leave headed to Batangas Port. So mamayang 9 PM, sasakay tayo ng fast cut vessel to Mindoro. And then we will drive all night going to Sablayan. So meron tayong konting off-road itong trip na to because via Occidental Mindoro tayo and Abra de Ilog. So putol pa kasi yung tulay doon, so may river crossing tayo. So when we reach Sablayan, we'll leave our rig, unload everything, and then magka-camp tayo sa Apo Reef. What's up guys? It's time for another adventure. This time with Moto Testo Group. Medyo matagal na kayong hindi nakapag adventure with Moto Testo. Di ko na maalala kung kailan yung last time. Naalala mo ba? Linggayan pa. Sobrang tagal na. Pero anyway, today is or tomorrow is a long weekend. So meron tayong Independence Day. Happy Independence Day. And it's a long weekend, so that means adventure. So this trip, ito yung trip natin for June. And pupunta tayong Mindoro. Pero guys, kakaiba to. Medyo iba to sa mga usual adventure natin kasi wala kami rig. Medyo may konting hindi pa kondisyon yung Hilux tsaka FJ. So we decided na makisabay muna. Pero magbabangka tayo papunta sa Apo Reef. So parang back to our roots, no? Yes. Yung unang ginagawa natin backpacking. Exactly. And exciting to guys kasi again, Moto Testo Group, yung ginagawa natin dito is overlanding with the cars. So this time, hindi naman lahat ng lakad laging nadadala yung sasakyan. So this time, may mga magagandang places na kailangan talaga natin, let's say, iwan yung sasakyan and mag-island hopping. So this time, ganun yung gagawin natin. So iwan natin sasakyan, mag-island hopping tayo, mag-camping tayo, para lang ma-explore tong hidden or hindi masyadong famous spot dito sa Mindoro. So, pero napakaganda nito guys, abangan nyo to, maganda tong island na to. And ibigyan man namin kayo ng mga trivias and all informations regarding this trip and about the island. Tapusin nyo tong video, abangan nyo to. Nandito pala tayo sa Petron, the fuel partner of Moto Testo. Every time may meet up kami dito sa Petron. 15 rigs tayo guys, around 50 packs. So masaya to, samahan nyo kami hanggang dulo. Yes, and also thank you to Columbia para sa apparels namin, sa adventure apparels namin. Na Columbia tayo all the way with Team Moto Testo. And of course, exciting day. Let's go. Guys, since nabanggit ni Brian, hindi kami nagdala ng rig today for this trip. Dito tayo sasabay kay Sir Noel. Hi daw, hi! Wow! So guys, nandito tayo sa rig ni Sir Noel. And si Sir Noel. Natin to. Hello. Solid. Ngayon, nasa Solid. loob tayo. Solid tong rig na to kasi sagad build. Kung napanood nyo, nag-walkthrough tayo dati with Sir Noel dun sa Pebble Creek. Siyempre kasama natin, si Senator. Senator Sen. So hinahanap siya, nandito lang kasama namin. So Pero buong vlog, itong Raptor makikita nyo guys ha. So sila yung kasama natin for whole travel period, si Sir Noel at Sir Rodel. So yan. Yep, this is I think an hour less going to Batangas Port. So guys, nandito tayo with Sir Jason, ayan, sa Batangas Port. Yan, pag nandito kayo, siya lang hanapin nyo for fast cut. Sir Jason, magkano yung mga SUV pickup ngayon, ang rate natin? 4,385 po kay Pascal. 4,385. Hindi nakasama driver, no? Kasama na po.
kasama na ulit. Oo. Kasi parang nabago, di ba? Ngayon kasama na ulit. Kano katagal ang Batangas to Calapan natin? 2 oras lang po kay Pascat. Yan, yun ang pag-pass Oras ka, lang di ba? po. Very fast. Very fast, very safe, very convenient. Yo, thank you Sir Jason. Salamat po. Makakapahinga tayo ng 2 hours sa Pascat vessel kasi nandun tayo sa malamig na aircon. At pagdating natin ng Calapan, Mindoro, we'll drive via Abra de Ilog to Sablayan Port. So mga 4.5 hours. So yun, see you later mamaya. And panoorin nyo yung trail ng gabi sa Abra de Ilog. As usual, fast cut yung sinasakyan natin, especially with Moto Testo. And I think isang lagi namin tinatandaan pag fast cut sinasakyan namin, lagi magdala ng jacket kasi lagi malamig yung aircon. Bro, ano masabi mo dito sa fast cut? Lamig pa rin talaga. Sobrang lamig. Magdala kayo ng jacket. And isang na-discover ko, this trip lang. Kasi yung Bonamin ko nandun sa kotse, meron silang binibenta dito. So, may biogesic, mga essentials, meron dito. May snack bar, pwede kayo bumili. Thanks to Fast Cut for always being there to ferry us inter-island every trip with Moto Testo. Pero tinatanong ko si Kuya Joe kung nagbo-Bonamin pa ba siya. Kasi pag nag-Bonamin siya, mga 5 iinumin natin pag nag-Bonamin siya. Oo, So, Kuya Kuya Joe, Joe, nagbo-Bonamin ka pa ba? Ay, hindi. Di ako nagbabonamin. Ilang taong ka sa barko? 40 years? 40. Yes. So, Kuya Joe, anong pinakamagandang pwesto sa barko? Yung hindi maalas? Kung sa part lang kapag pili mo yung sa gitna. Gitna. Sa gitna. And alin yung pinakatahimik yung dagat? Umaga, gabi, tanghali? Depende, hindi namimili. Sa gabi kasi tulog daw yung dagat mo. Tulog din yung dagat. May napulot kayo 40 years sa barko yan. Pag nag-Bonamin si Kuya Joe, matakot na kayo. 5 inumin nyo. After 2 hours and a half, nandito na tayo sa Calapan, Mindoro. Yung first Roro ride nitong Raptor ni Sir Noel. First of this car na nag-inter-island. Tama Sir Noel, no? Yes. So, okay naman, safe naman. At least na-experience si Miss Cathy of Campski. Ganun din. So, marami sa group, mga first time nag-inter-island. So, nakakatuwa lang na dami din, mga first timer. It's almost 12 midnight, babiyahe tayo to Sablayan. Tuloy-tuloy, tapos doon na tayo magpapahinga. Kasi maaga din yung boat mamaya. So, let's go, let's go! Good morning guys, it's 5 AM. Nandito na tayo sa Sablayan, napakaganda ng sunrise. Ito ba yung
Grabe, panalo pala. Nasa port pa lang tayo. 5-6 hours kami kinuha na nakailang pahinga din kami. Nakakaantok, nakatatlong palit kami ng drive. Ako, si Bryce, Sir Noel. Pero okay naman. Tatawid na tayo to Apo in a while. So, ito pala yung bagong case namin na gamit just to secure yung mga valuables namin. Ano yan? Raptor Air Trolley 6,000. Bulletproof to guys. Yan na tinatabla ng bala. Yung katibay yun. Sir Alex wala rin dalang car. Chill lang siya ngayon. Nag-drive ka? Hindi. Ano lang, Passenger princess. Feeling ko backpacker ako. Back to basics. Back to backpacking days. So, naglo-load tayo, 2 boat siya ngayon. Ina-unload natin yung mga gamit and sumasakay yung mga passenger. But the driver, lilipat pa tayo ng parking sa ibang lugar. So, sa ngayon, we're managing the loading ng mga cargo. So, yun. See you later. Ano masasabi mo dahil hindi tayo overlanding? Ano lang talaga? Okay naman. Dagat naman eh, tsaka Dagat. island eh. Best part doon. Anong best part? Best part is island. Meron tayong 2 boats. Ito, yung 25 packs, tsaka ito yung mas smaller. Check natin yung breakfast. So, fried fish. May ano dito? Ano ba yan? Ensalada. Meron ding bananas. Coffee available. And talong. Nasa Apo Reef na tayo. Apo Reef, ang blue nung tubig, oh. So, kanina may mga dolphins. At least ngayon, oh, presko na. Kanina, init eh. Tsaka welcome ka ng mga dolphins. Oo. Ayun. So, yun, ngayon. Ang ganda ng island, no? Tayo pa lang nandito. diving. Yun, guys, touchdown. Thank you, Lord. Sound and safe. Dito na tayo. Kapuno rin. So, wait lang tayo ng advice kung saan ang campsite talaga natin. Sinundo sila ng maliit na bangka. Ganda, ganda ng vibe. So, sabi ni Kuya, dito raw ang sunset. Dito tayo pupwesto. Para pag sunrise kasi tayo, magigising tayo na maaga. Sunset. Sunset to, oo. Pag sunrise kasi tayo Kuha mo yung nakaharap. dalawa. Kuha mo yung dalawa. Oo. Pag sunset kasi tayo nakaharap, gigising tayo ng maaga tayo magigising. Dito, maganda yung view mo sa sunset. Maganda view mo sa Tapos di ka pa magigising maaga. Yun. Ay, Sir Noel, oh. Bro, anong Okay. anong comment mo? Sunset, sunrise, Sunrise. sunset. Tagay. Tagay, Dito. Kape. kape. Tagay. Tagay. Ayos.
comment mo bilang 8 years in the making yung balik mo dito? Anong nagbago? Baka na ba yung mga puno, bro? Nasubaybayan mo ba yung paglaki ng Yung puno? mga isda bro, si Nemo, nandyan. Kita kayo? Oh, medyo ano na siya. Nakilala ka pa, bro? Naamoy ka? Malaki na siya. Malaki na siya. May asawa na. May asawa na. Nagbibila tayo na. So far, ano naman, halos same pa rin. Halos same pa rin. Tapos ano yung look forward natin na activity, bro? So parang may nakita ko dito, may trail Mangrove Trail and Lighthouse, di ba? Mayroon dyan. Meron tayong, syempre, snorkeling. Snorkeling. Tapos may mag-scuba diving. Tapos meron mga walking trail, merong bird watching, merong lighthouse, meron lake dun sa likod. Tsaka may buffet. May buffet. May buffet. May lake sa likod? Meron. Nasa gitna actually, nasa gitna. Parang lagoon ata, no? Oo, parang lagoon. Pero ganda pa rin. Yung pagdating mo, salubungin ka ng dolphins, tapos blue water, white sand. Kalmado lang yung... Ganda. Tapos nung pagdating natin, nagpa-drone tayo. Sobrang ganda nung view, ibang klase. Turquoise blue waters. Oo, ibang klase pa rin. Tsaka protected area kasi kaya sobrang lawak. Doon pa lang sa malayo, mabagal na kasi mababaw na. Oo. And then, ganda. Sobrang camp vibe. protected. Sobrang protected nitong area na to, guys. Bawal magdala ng pagkain. Oo. So parang, I'm not sure, siguro yung package namin kasi parang sinabihan kami na sila na bahala sa meals. So para ma-protect yung area din. Siguro less footprints, di ba? Bibigyan ko kayo ng trivia or info. Don't confuse Apo Reef with Apo Island. Kasi Apo Reef is dito sa Mindoro Occidental. Well, Apo Island is famous also for the sea turtles. Doon naman yun sa Dumaguete or Negros. So, don't get confused. Dito to. Iba rin Trivia yung- ako sa inyo, no? Iba rin yung Mount Apo, guys, ha? Iba rin yung Mount Iba rin Apo. yung Mount Apo, guys. Ano yun, nasa Mindanao yun, di ba? Mindanao ba yan? Oo. Iba rin yung Apo Lake. Ay, iba Iba rin yung Apo Lake. Tsaka iba yung Apo Hiking Society. Banda yun. Oh, sige, gutom lang to, kakain na lang kami. Kasi nagagawa na walang internet, eh. So guys, Battle of the Quick Pitch tent tayo. We have a Darcy and Decathlon, yung mga 2 seconds tent na tinatawag nila. Tingnan natin kung sino mas mabilis. So, disclaimer, tinanggal na natin sa bag. Tingnan natin, And for the record, hindi sponsored to. Oh, and first time namin gagamitin. Walang practice. Okay, 3, 2, 1. Good luck sa'yo. Go! Galing ano? Ay! Tapos na! Dan! Pack up daw, pack up. 1, 2, 3, go! May back up. Subas ko! Back up ako. Welcome po sa Apo Reef. Gusto ko po magpakilala sa ating lahat. Ako po si Kuya Carding, kung tawagin ay Carding ng Apo Reef. Kaya nagpapasalamat kami sa grupo ninyo na for the first time, record sa 10 taon ko na sa business na to. Record. Pinakamaraming sasakyan na dinala doon sa aking headquarter. Dito po ay walang fresh water. Ang dala lang po namin ditong tubig, kung makikita ninyo yung muna sa mineral, ano na yun. Yun po ay pagkakasayan natin sa loob ng 3 araw. It's 12 noon. Kakatapos lang mag-setup ng tent, ng briefing. And then, syempre, explain nila do's and don'ts. And marami, mga rules and regulations dito sa island. So, medyo mainit pero maganda yung weather. May hangin naman. And, yeah, this time, maganda yung mga sinabi nila kuya. Very informative about the island. So, after briefing, it's chow time, lunch time. Sakto, allergy ako lahat. Ay, yung sinigang oh. May sinigang na fish. Kain kayo, luto ko yan. So guys, kakataas na natin mag-lunch. Seafood, syempre yung lunch. May crabs, may shrimp, may sinigang na isda,
may adobo, saging. Sarap lahat. Panalo. Anong pinaka-favorite mo, bro? Sarap yung crabs, yung sauce ng ginawa nila parang ano bang tawag sa ganun? Parang butter garlic. Butter garlic. Spicy, sarap. Ako nagustuhan ko yung sinigang. Sobrang sarap ng isda. Tapos, Siyempre di ko na binidyohan kasi bumanat na ako. isang maganda pala dito na narinig namin kanina kay Kuya Carding. In case of medical emergencies or whatever, meron naka-standby na speedboat. So, mabilis tayo makakabalik ng mainland. So, yung mga 3 hours din pagkatig eh. So, parang for peace of mind, it's good to know na may ganun dito. If ever gusto nyo pumunta dito, bigyan ko na kayo idea na yung mga sinabi ni Kuya is one is nililimit nila into 100 persons or visitors yung mga pumupunta dito everyday para mas makontrol nila, mas maalagaan yung area kasi nga protected area to. Walang signal, walang kuryente, walang fresh water. So, brackish water yung pambabanlaw nyo. Pero may binibenta silang fresh water, pwede kayo mag-avail 50 pesos, 7 liters. Parang ganun. And then, Bawal pets. For Ayun. the reason being, dahil may mga sea turtle area dyan, no? Oo, bawal pets kasi may mga sea turtle. And then, also, syempre, bawal loud music, mga ganun. Yung basic stuff when you do camping. And then, also, bawal magluto. So, I think kaya yata kailangan, tama ba? Correct me if I'm wrong yung kailangan mag-book kaya yata through an agency ba? Kasi sila na nagluluto. Kagaya nung ginawa sa grupo namin. I don't know, hindi ko sure, pero parang ganun. Pero napaka solid nung vibe, napakaganda nung sand, ganda ng water. Mamaya mag-snorkeling tayo. Yung iba sa amin mag-scuba diving. And yes, so far so good. Ganda. Perfect for camping. Kasi sabi nga nila kanina, ma-appreciate mo yung tubig, yung malamig na tubig, yung soft drinks, yung electric fan na binibigay lahat ng comfort dun sa bahay mo dito. Parang it brings you down na para ma-appreciate mo lahat ng mga bagay na meron ka na-enjoy mo kapag nasa comfort zone ka. So dito, magandang wake up call, 'di ba? Kaya guys, mag-camping kayo. Sobrang chill, mahangin. Sila Kat, Sir Alex nandyan. The rest of the guys, kanya-kanya na dun. Time for snorkeling. Kasama ko Sir Widge sa likod. Pero dito lang tayo sa harapan. Since puyat pa tayo, bukas na tayo babawi ng activities. So chill lang tayo. And yung spot naman dito, not bad na. Diba? Turquoise water. Medyo mainit lang Sir Widge, mga anong time na ngayon? Yung mga 3-4, no? It's really fantastic. Ang ganda ng coral garden. Coral. Nico, Ha? ano nakita mo Sa coral. sa snorkeling? Corals and Turtle. sea turtles. Yes, sea turtle. Kaya, first dive pa lang. Pagbaba pa lang namin, ganda ng Viz. Aquarium type. Tapos ang daming fishes. Tapos, along the way, nag-drift kami. 5 turtles and 1 shark. Wow. Tapos isang turtle pa namin, 4 kami nagdi-drift. Just pass between us. Hindi takot sa tao. May video? Wala. Hindi nangyari. Nangyari yan. No video, it didn't happen. Sayang. Pero magandang kwento yun, pare Ganda ng kwento? Magandang kwento, oo. Wala lang ebidensya. Wala ebidensya. Hindi ko kailangan pag-grabe. Bahala kayo. Abot pa Pangalawang time, pagbaba pa lang namin, School of Small Barracuda, ganyan. Yun, may video ko nun. Tapos tapos may marble ray na malaki sa baba. Tapos dogtooth na paikot-ikot sa blue.
Breakfast time. We have their specialty, the longganisa. The brown eggs? I thought it was brown eggs. It really looks like a brown egg. Saging. Yeah, as usual, Filipino thing, saba, the Totong itlog. and this is a sotanghon. Ang palaya, good for the blood. Ako gusto ko yan. Kahit yan lang. Okay na. And yung kape nilang barako. Yun. Medyo ako masatulog. Very good. Finally. Medyo umulan, konti, pero passing rain lang yun. Hindi po kayo nainitan ni tita. Nainitan din yung after ng... Kasi walang hangin, no? Oo, nawala yung hangin. Oo. Pero nakatulog na, nakabawi na. Sulit. Naka na ng Ilang hours? Siguro mga ano na yan, 5. 5 hours pwede na yun. no? Day 2, kamusta tayo, Sir Gary? Enjoy talaga. Bro, okay naman yung breakfast. Ang sarap ng longganisa nila. Solid. Ganda. Bait naman itong bata na to. Kaninong anak ba to? Umiinom dito kagabi, mga ano. Wala. Hindi nagligpit? Sino ba yung mga yun? Pero very important yan, di ba? Clean up, no? Pag nasa nature ka, outdoors. Kaso itcha ko lang din to dyan, bro. Today is day 2. Well, kahapon, dumating lang tayo, nag-chill, kumain, and in-enjoy lang natin yung island. Ganun lang tayo, tumambay lang tayo dito. Nag-inuman, kaya wala masyadong ganap. Pagod sa biyahe. But today is day 2, mag-snorkeling tayo. Parang mga ilang spots yung pupuntahan natin. And yung iba nag-scuba na, 4 dives sila today. Tapos I think meron tayong trekking ba bro? Ano ba yan dyan? Mangrove forest. Mangrove forest, tsaka lighthouse. So today full of activities. Mag-snorkeling tayo, pero nasa boat. So hatakin lang tayo ng boat. Okay. Para hindi masyado pagod. Enjoyin muna natin yung underwater beauty nitong Apple Reef. Ginamit na for dive yung small boat. Ano na tayo? Doon na tayo sa big boat lahat. Yung double decker, yun yung big boat. So yung pupunta natin, mayroon siyang part ng depth and may part din po siya ng para shallow lang sa snorkelan natin. Day 2 na tayo, nasa Apo Reef tayo ngayon, i-snorkeling tayo ngayon. So, puro water activity since nandito tayo sa island, lubos-lubosin na natin. I hope nakatulog kayong lahat, sobrang init kagabi, as in, sobrang init. Excited na nga ako makita yung rig ko. Nakabukas yung full blast yung aircon. Sir JC and Miss Bernadette, tama Bernadette na. Shout out to Nakamasid. Yes, Idol Sergio. natin yan. Idol natin yun. Of course, ang ating school bus. Madali ba mag-inarte dito? Sana. Aircon, longente. Madali ang pag-inarte dito. Pero guys, sobrang baligtad naman. I think it's just a name pero sobrang cowboy naman nila. G naman sila. Pero Merienda. Ngayon, mag-ano tayo? Lighthouse and maybe mangrove. Check natin. Pop. Huwag ka lang titingin sa baba. Nakakalula. Ayun na yung beach, oh. Oh, wow! Maganda, maganda!
sunset and the shore 360 of Apple Reef, the lagoon. Guys, if ever mag-visit kayo dito sa Apple Reef, akyat kayo dito sa lighthouse. Sobrang ganda ng view. Sobrang ganda. 360. Medyo steep lang talaga yung stairs pero I think worth it. Very worth it. Ganda. Sobrang solid ng view. Ibang klase. Punta naman tayo ng lagoon. Ang ganda dito sa dulo ng mangrove trail kasi sunset na. Tapos parang may balsa. May nakita kaming ahas doon. Greenish. Medyo ganito. Ayun guys, sunset oh. Despite walang hagdan, safe naman. So ngayon, hihilan na natin. Ano po yung bangkero, si Kurt? Tsaka si JC. Gym training yan. Ayan. Kuya, magkano po dito? Pang ano ba yun? Pang biceps? Problema ko pa. Ay, sumabit. Up. Parang ito yung sa ano. Si Lolong. Si Lolong eh. Babalik kami dyan. Nasaan si Lolong? Natural habitat pa naman ng buhayang mangrove. Full! Walang kakain hanggat walang nahuling isda. Arya. Alam nyo ba na ang mangrove forest na ito ay nagmula sa mga ugat na sumibol sa lupa, dinaluyan ng tubig at lumaki. Kaya sila tinawag na the mangrove forest. Salamat Kuya Kim. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Kahit walang kwenta ang alam. Ito po si Kuya Alex and Kuya Kurt ng Apo Island, Apo Reef. Yung tour po namin, mura lang po. Puputulin ko na! Aray! Grabe! Lamok, sukal. Parang kailangan pa magpadala ng mga ng Columbia. Mga gamit. Good morning guys. Kahapon talaga yung highlight kasi kahapon yung full day namin dito sa Apo Reef. So may mga activities, full of activities, scuba diving, yung ibang kasama namin, snorkeling syempre, morning, afternoon. Punta kaming lighthouse sa hapon, pumunta kami dun sa mangrove area and sa lagoon. Nagbalsa kami dun. And ganda actually, ganda nung Apo Reef. Maliit lang siya, hindi siya ganun kalaki. Pero napakaganda. Hindi ka mawawalan ng gagawin. Pero ang pinaka-beauty talaga nito is yung underwater scene. Kasi ibang klase talaga. Protected area kasi siya. Kaya napaka-healthy nung beauty sa ilalim. So matutuwa, mag-enjoy ka, mag-dive, mag-snorkeling. One thing na na-amaze and na-surprise kami is yung food. Parang every meal, lagi may surprise yung food, masarap. Tapos di mo akalain na yun yung ulam. So biglang may crispy pata, may seafood, may variety of food. Galing. Parang pinag-isipan talaga. So thank you sa team ni Kuya Carding. I think
sila yung in charge dun. So, galing, panalo yung food. Lahat kami natuwa sa food. And gusto lang natin mag-thank you sa Moto Testo kasi again, hindi naman all the time na lagi natin dala yung sasakyan natin. Every time we go on adventure, like for this one, iniwan natin yung mga sasakyan dun sa mainland and then we have to go island, we have to go by boat para makapunta lang dito kasi hindi naman lahat ng mga gandang spots or yung mga gusto nating puntahan is accessible by car. So, I think that's the beauty of being part of the Moto Testo group kasi flexible. So, pwedeng ganito, island camping na without the car. So, may mga varieties of adventures. So, galing doon Sir Tim and Miss Janice. So, galing. Thank you. Sobrang solid ng mga nakasama natin. Dami din natin na meet. And may mga bago na naman tayong mga nakilala. So, yeah. Every adventure is different. Every adventure is memorable with Moto Testo. Time check, it's 6 a.m. Maaga kami alis ngayon. Babalik na tayo sa mainland. And babiyahe na tayo all the way to Manila. So it's going to be a long day. Check pa natin kung anong mga exciting pang pwede mangyari today. Morning! Si Kuya Carding pala. Siya ang in charge dito sa Apo Reef pag sa tours. Saan kayo pwede makontak, Kuya Carding? Sa page po namin Explore Occidental Mindoro Traveling Tours, may mga number na po doon na pwedeng tawagan ng kapatid ko. Grabe mag-alaga to, pati sa menu. Thank you sa grupo ng Moto Testo. Thank you, Kuya. Sa The Lost Boys. Yun, thank you. Tapos na ang Apo Reef adventure natin pero hindi pa tapos ang adventure. Nandun yung boat nila, Sir Jim. Mababa na, kanina may lang yan. Pababa na, touchdown na sa lupa, sa tubig. Anong nangyayari, Sir Ding? Puno na ng tubig dun sa ilalim sa may makina. Inabot ng tubig. Inabot na ng tubig kaya yung tunog nagbago eh. Saka ang bigat natin. Malakas yung alon. Lakas yung alon. Tumawag si Kirk, nasa kabilang bangka siya. So, tinatanong niya kung kita natin yung bangka nila. Apparently, tumirik yung bangka, pinapasok doon ng tubig. So, nandun tayo ngayon. Rescue. Tingnan natin kung anong sitwasyon doon. Let's go. Sana okay lang. So guys, napasukan ng tubig yung kung saan yung makina. Kasi may butas. Sir Tim. Lipat na. Guys, kung mapapansin yung baba na nung katig. Pero ang game plan ni Kapitan, papahatak, ayan yung second boat. Ayan yung rescue boat, yung isang bangka natin. Butas yung gilid namin, butas gilid. Tapos sabi ni Kap, butas daw yung gilid ng bangka namin. Hanggang lagpas tuhod na yung tubig. Kuya, ano po yan hilahin? Hilahin, palubos lang muna. Kuya, gaano na lang ba tayo kalayo? Pumili na nga sir, palubos lang tayo. So, mga ilang minutes yun? Mga karating oras pa. Karating oras. Ayan guys, tinitimba-timba nila. Sobrang daming tubig dyan sa baba. Malupit na sitwasyon. Parang may wini-wins na tayo. Wini-wins, hinahatak na. Basta just stay calm. Kita naman yung mainland. And then, basta wag lang magpapanik in case of mga situations na hindi inaasahan. Yun lang naman yun. Sinihila na natin yung kabilang boat. Naka-winch na oh. Talaga eh. The boat is sinking. Malalim ng Pero maya-maya, abandon ship na. Mainland din, mainland. Game daw, tapos is Guys, ayan na yung mainland oh. Kitang-kita na. Hinahatak tayo, may lubid. Sa bangko. Sir Tim mo. Muntik na tayo lumubog, buti malapit na. nung nalaman, lubog na yung buong makina. Lagpas tuhod na, malapit na sa baywang. Basta wag mamatay yung makina. Pagkasabi niya nun, namatay yung makina. Bigla nagpakamot siya. Memorable na naman. Diyan na kami sa port, mabot na kami.
Safe na. May Coast Guard na rin dyan. Ayan, Coast Guard. Oh. Thank you kuya. Napakalupit nyo. Safe and sound. Araos. Hindi lang 4x4, hatak, pag-ipot, hatak. Sobrang natural. Stress. Oy, may pinaka magandang reaction ang sabi ni Kuya Joe, basta wag lang mamatay yung makina. Pagkatapos niya sabihin yon, biglang namatay yung makina, napakamit ng ulo si Kuya Joe eh. Sa loob ng... Maba na talaga yung bangka. Sabi ng survivor, Sir Ben. Kalmado lang. Mahirap mag-panic. Tamo sila, tanongin mo, tulog lang sila. Very calm. Chill lang. Tulog lang yeah. Oo, mahirap mag-panic pag may ano. Basta naka-live vest. Little bit of... Yeah. Nakita ko naka-live vest lahat. sabi ng captain, kabahan lang kayo. Pag suot, pinasabi ko na isuot na yung life vest. Guys, na-delay tayo ng almost 3 hours dahil muntik lumubog yung boat namin. Namatay yung makina, nabutas at buti na lang nandyan si Kurt yung muscles. Siya yung taga-pump ng gano'n, no? Winch. Oo. Tapos dumating yung isang boat at hinila tayo. Yun, delay tayo. So ngayon maghahabol tayo oras. Time check is... 3:30 nata. 3:10. Tapos so, ang- yung dinner natin, pina-take out ko na lang, naka-pack lunch na lang. Pack Wow. dinner na lang. And ang fast cut is what time? 9 o'clock. 9 o'clock, okay? Yan yung maganda sa Mototesto, guys. Naka-arrange lahat, inaayos pa rin kahit daming mga sitwasyon. So hindi mo naisipin sila Sir Tim na bahala sa mga Plan A to ano? Plan A to Z. Z? Umalis na tayo na sa Blayan. Nasa sakyan na tayo ni Sir Noel. And yan si Brian, tsaka si Sen. Driving time is 6 hours. Pero, so 2 hours delayed. And kailangan natin habulin yung fast cut ng 9 p.m. Kaso ETA natin sa port is 9 p.m. 9:24. So, kailangan natin i-cut short or i-cut yung travel time na yun. And then, pero ang route kasi natin is paikot going to Oriental Mindoro para ma-loop na rin natin. Which is doable pa naman kasi again magbabago pa naman tong ETA. And yes, medyo maulan lang ngayon pero I think dito lang to na part. And we'll see. I'll update you kung aabot talaga kami. Ayan o. Umabot 70 lang. 70 lang takbuhan, abot. 170. 70 lang sir. It's 8:32. We are scheduled for 9 p.m. And umabot naman tayo. Malapit na tayo sa port pero nag-drop by tayo dito sa Fusion Restaurant and tinake out na lang natin yung pagkain. Pag mga ganitong sitwasyon, kailangan talaga mag-adjust. So, nagano na lang, pack meals na lang tayo. Noel, kamusta yung takbuhan ng kanina? Since may hinabot tayo, sabi lang, no? Swabe lang. Umabot pa rin. Siyempre, ang takbo ng Mototesto, chill lang. Chill lang. Oh. Abot. Hello. Guys, we're with Sir Marco. Kamustahin natin yung Apo Reef adventure niya with Mototesto. Kamusta? Okay naman bro, bali sulit yung 3 days and 2 nights natin sa Apo Reef kasi na-experience natin yung mga popular dive sites, especially yung mga scuba dive sites nila dun, no? So, ibang-iba siya sa Batangas, sa mga normal dive sites. Sobrang fresh ng marine life dun sa area ng Apo Reef. Tapos sobrang daming species na doon mo na talaga makikita. So, solid yung experience natin with the Mototesto family. And uulitin, tsaka babalik kami, promise, sa Apo Reef. Dive was amazing. So, because we've only experienced diving in Batangas where everything's so gray and dark, the dive at Apo Reef is it's another world out there. It's so colorful and it's a must-see dive site with so much aquatic life. Yeah. Alright, thank you.
Sila Kamski, kamustahin ko lang sa kamusta yung trip since patapos na tayo? Level yung motor text ko. Nag-level up kami sa driving skills. lagi namin. Sa driving. Ay, yung Apo Reef, kamusta? Ano man nakita natin doon? Ganda na. Literal lang ako lang. Nakakalungkot nga naman. Iba, no? Parang yung kada ka-camping, break up ka. Ganun yung pakiramdam. Nakakaano kanina, yung pag-isa tayo sa island, medyo na... Thank you po, Kamski, and see you sa next camp. Maraming salamat. Pleasure to join and camp with you. Finally, I visited Apo Reef. I was supposed to visit it in 2010 through a live aboard, but it was a failed attempt. So after 16 years, natuloy din. And it was a very, it lived up to its name. Daming, the coral reef is like an aquarium. Ganda ng coral reef, all the colors, all the fishes. Schools lagi, schools of this type of fish, jacks, trevally, and all that. But yun nga, ganda ng diving. And I'm very happy to dive there. And we'll be coming back. With the kids. With the kids, yeah. Camping, Beach camping. beach camping is very, very challenging for me. Yeah. There's no clean water. Only salt water, Yeah. brackish water. So I took a bath already with salt water and swam in salt water. So everything's salty. But it's quite an adventure, and even if it's challenging, we're coming back with the kids. Siyempre, we have to share what we have experienced, not just us, but the whole family. Alright, Diba? thank you. Yun. Salamat. Yeah, thank you. We have Sir JC. Kamusta yung Apo Reef adventure natin? Babalik kami. Thank you. Sulit. Masaya. Good food na. Kahit nagka-aberya. Okay, nabi yan. Upper Reef check. Nakarating na tayo pabalik sa Batangas and till our next adventure. Yung See you guys!